Papadudot, ako po si Josh, 29 years old at nakatira ako sa bahay ng kakambal ko na si Josea. Magkapareho kami ng mukha ni Josea pero magkaiba ang ugali. Ako kasi bad boy type, siya naman ay good boy type. May asawa na ang kakambal ko, si Karina. Napakaswerte ng kakambal ko kay Karina dahil bukod sa mabait at napakasexy pa nito. Kaya hindi ko maiwasan na pagnasaan ito. Lalo na sa tuwing makikita ko itong lumalabas sa banyo nang nakatawe lamang. Papadudot, hindi ko talaga maiwasan na pasadahan ng tingin ang katawan niya. Hoy tol, ang lalim ata ng iniisip mo, ano ba yan? Untag sa akin ni Josea kaya napatingin ako sa kanya. Wala tol, tipid na sagot ko habang nakangisi at pabirong binatukan siya. Saka ako umakyat ng kwarto ko at nilakang pinto. Pag-akyat ko ay umupo muna ako sa aking kama at napapikit habang pinagpapantasyahan ko si Karina. Papadudot, alam kong asawa siya ng kakambal ko. Pero kasi hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Besides, sa akin naman talaga dapat si Karina. Kung hindi lang ako sinulot ni Josea. Papadudot, tandang-tanda ko pa noong araw na nililigawan ko si Karina. Ang buong akala ko ay may aasahan ako kasi ramdam na ramdam ko talaga noon na may gusto sa akin si Karina. Pero noong araw na sasagutin na sana ako ni Karina, isang pagtatraidor ang aking nadiskubre. Nahuli ko sa akto si Josea at Karina na naglalampungan sa sala ng bahay ng dalaga. Nanlumo ako pero alam kong wala akong karapatang magalit noon kay Karina dahil wala pa namang kaming relasyon. Pero suklam na suklam ako noon kay Josea dahil alam naman niyang nililigawan ko si Karina. Tapos tinalupan niya rin ako, papadudot. Ayun nga ang ending, sina Josea at Karina ang nagpakasal. Habang ako ay nasira noon ng buhay. Na-depress ako noon na uwi sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nang malaman niyo ni Josea, pinarehab niya ako. After many months, nang matapos ang rehab ko ay kinupkop muna ako pansamantala ng aking kakambal dahil gusto niyang masigurado na makakabangon akong muli at magiging maayos na ang buhay ko. At yun nga ang kwento kung bakit ako nakatira sa bahay ng aking kakambal. Samantala muling bumalik sa realidad ang aking isipan nang marinig kong may umaakyat at pumasok sa kabilang kwarto. Nakaramdam ako ng excitement, papadudot. Sumilip ako noon sa butas sa dingding na nakakonekta sa silid ng kakambal ko. Ako mismo gumawa noon ng butas sa pader na gawa sa plywood. Ginawa ko yon para sa isang kadahilan ng makita ko ang alindog ng aking hipag. Habang sumisilip ako ay naaninag ko si Karina na nakatawe lang, bagong ligo. Pagkatapos ay hinubad na niya kagad ng towel na nakapalibot sa katawan niya. Kaya kitang-kita ko ang kahubadan niya. Napalunok ako at pinagpapawisan ang noo ko. Naramdaman ko rin noon ang pagdaloy ng dugo sa aking sandata. Kaya mga sumunod na nangyari ay muli kong pinagpantasyahan ang asawa ng aking kakambal. Titig na titig lamang ako sa katawan ni Karina na noon ay humiga sa kama. Bigla na lamang bumukas ang pinto at naaninag kong si Josea pala. Pagkatapos noon, papadudot, ay nagtalik na ang mag-asawa. Ngunit wala silang kaalam-alam noon na pinapanood ko sila sa butas ng pader. At ng mga sandaling yon ay naglalagablab ang aking buong pagkalalaki. Magkahalong pantasya at inggit ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Kung hindi lang ako trinaydor ni Josea, sana ko ang kasiping ngayon ni Karina. Papadudot, ganoon ang takbo naming tatlo sa bahay na yon. Habang sina Josea at Karina ay malayang na ipapahayag ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ako naman ang walang ibang ginawa kundi ang mamboso lamang. Minsan naiisip ko na umalis na sa bahay at maghanap na ng babaeng makakarelasyon ko at makapagbibigay ng satisfaction sa akin, pero bigla ko naiisip si Karina. Kaya nagbabago ang aking desisyon. Ang aking hipag lang noon ang gusto kong makasiping. At para sa akin ay hindi siya mapapantayan ng kahit na sinong babae. Hanggang isang araw,
narinig kong nagtatalo ang mag-asawa. Kung hindi ako nagkakamali noon, madadagdagan daw ang pag-overtime ni Josiah sa trabaho at hindi pabor doon si Karina. Pero walang magawang huli dahil yon ang direktiba ng management kay Josiah at kailangan niya itong sundin para hindi siya mawala ng trabaho. That time, Papa Dudut, ay napangiti ako. Nakakita kasi ako ng opportunity para mas lalong mapalapit kay Karina. Kinamagahan bago ako pumasok sa trabaho ay nakita kong muling nagtalo sina Josiah at Karina. Pagkatapos noon ay umalis na ang aking kambal. Nakita kong lungkot sa mukha ni Karina. Gustuhin ko man siya na i-comfort pero hinayaan ko na lamang muna siya dahil na-realize ko na hindi yun ang tamang oras para gawin yon. Nagbihis na lamang ako noon at pagkatapos ay pumasok ako sa trabaho habang si Karina ay naiwan lamang sa bahay dahil work from home lang naman siya. Samantala pag uwi ko ng bahay galing ng trabaho ay naabutan ko si Karina na mag-isang naglalasing sa sala. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa aking hipag kaya sinubukan kong if-comfort siya. Nag-message sa akin si Josiah, doon na raw siya matutulog doon sa opisina. Ano yun? Akala niya sa akin ay tanga. Sa tingin mo Josh, trabaho lang ba talagang dahilan? O baka naman meron na siyang inuuwi ang iba? Naiiyak na wika ni Karina sa akin. Hindi naman siguro magagawa ni Josiah yon sa'yo. Mahal na mahal ka nun eh. Pangaalo ko naman sa aking hipag. Yun lang naman ang naisip kong dahilan kaya panay ang overtime niya kuno doon sa opisina. Hindi naman talaga siya nagsasabi sa akin ng totoo. Dagdag pa ni Karina. Huwag kang mag-isip ng ganyan sa kapatid ko. Akala ko ba mahal mo siya? Kung mahal mo talaga siya, hindi mo siya pag-iisipan ng masama. Sagot ko naman. Mahal ko siya, Josh. Pero si Josiah ba mahal ba niya ako? Aniya. Pagkatapos ay hindi na niya napigilang umiyak. Agad ko naman siyang niyakap at hinayaan kong matuluan ng luha ang aking suot na polo. Tama na Karina, huwag ka nang maglasing. Halatang marami ka nang naiinom. Paalala ko sa kanya. Sa puntong yon ay tumahan si Karina at nagpunas ng kanyang luha. Pagkatapos ay kumalas siya sa aking pagkakayakap. Maliligo na ako. Pagkatapos matutulog na ako. Bukas ko na lang ng umaga lilinisin ang mga kalat ko. Wika niya. Pagkatapos ay naglakad na siya ng palayo papunta sa banyo. Samantala nagpa siya muna akong umakyat sa aking kwarto para kumuha ng damit pamalit. Pagkatapos kasi ni Karina ay ako naman ang maliligo. Pero habang papunta ako sa kwarto ko, napatingin ako sa bukas na pinto ng kwarto ng mag-asawa. At isang pilyong plano ang aking naisip. Kumuha ako ng mga damit ni Josiah sa kanilang cabinet at yun ang isinuot ko. Ngunit biglang naantala ang paghahalungkat ko nang biglang marinig ko si Karina mula sa aking harapan. Josiah, wika niya sa akin habang lasing na lasing. Honey, buti naman at umuwi ka na. Halika, kainin mo ang… Hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya dahil agad siyang lumapit sa akin at hinalikan ako. Sandali, hindi ako si Josiah. Halos pabulong kong sabi. Pero hindi yon pinansin ni Karina at sa halip ay nagpatuloy siya sa paghalik sa akin habang ang mga kamay niya ay lumalakbay sa maselang parte ng aking katawan. Napapikit naman ako dahil sa sarap na nararamdaman. Paligayahin mo ako, Josiah. Bumawi ka sa akin. Ang wika ni Karina pagkatapos niyang magsawa sa paghawak sa aking buhay na pagkalalaki. Mamayang kaunti inakit na niya nga ako sa pamamagitan ng pag-upo at pagbukaka niya sa aking harapan. At doon ay ipinakita niya sa akin ang kanyang private part. Siyempre nakaramdam ako ng hiya at hindi ko yon tinignan. Ngunit nainis si Karina sa akin at nagsalita. Ano ba Josiah? Paligayahin mo na ako, bumawi ka sa akin. Patunayan mo sa akin na mahal mo rin ako. Pinagpawisan naman ako sa kanyang sinabi. Pero Karina, may sasabihin pa sana ako pero pinutol na yon ang hipag ko. Katulad ng dati, lumuhod ka at gawin mo yung paborito kong gawin. May pagkapilyang wika ni Karina sa akin habang sinesenyasan niya na lumuhod ako at sambahin ang kanyang pagkababae. At yun nga ang ginawa ko, sobrang napaungol si Karina habang ginagawa ko ang aking business. Mamayang kaunti hinila niya ang kwelyo ko at naghudyat na hubarin ko na ang aking suot na damit.
Sinunod ko naman siya at kitang-kita kong nasurpresa siya sa aking katawan. Nawala mga belly fats mo, Josea. Ang sarap halik-halikan ng katawan mo, aniya. Alam kong lasing siya pero hindi ko alam kung talaga bang wala siya sa sarili at pinagkamalan lamang niya ako bilang asawa niya. O maaaring alam niyang hindi ako si Josea at excuse lamang niya na lasing siya para masabi lang na nagtaksil siya gawa ng espiritu ng alak o serbesa. Ani, ang sarap ng ginagawa mo, sige pa. Nai-excite na wika ni Karina habang panay ang ungol sa ginagawa kong pagsamba sa kanyang pagkababae. Mamayang kaunti tumigil na ako para gawin ang isang bagay na hindi ko dapat gawin. Pero ginawa ko pa rin dahil ng mga oras na yon ay init na init ang aking katawan. Buhay na buhay ang dugo sa aking pagkalalaki. Hindi nagtagal ay ipinasok ko na ang hindi dapat ipasok. Lalong lumakas ang ungol ni Karina at hinila niya ang aking ulo palapit sa kanyang mukha. At pagkatapos noon ay nagpalitan ulit kami ng halik. Bilisan mo pa, honey, utos niya sa akin kasabay ng mga malalakas na ungol. Napapikit naman ako sa sarap na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. At inisip ko na sana'y wala nang katapusan ng aming ginagawa. Kaya masasabi kong napakatanga ni Josea na baliwalain ang isang masarap na babaeng tulad ni Karina. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa rurok at kasabay ng pagsirit ng sabihin nating liquid of life. Sa aking katawan ay ang pag-ungol ko ng malakas. Ganon din ang ginawa ni Karina na nasa rurok na rin. Papadudot buti na lamang at wala doon si Josea dahil sa lakas ng boses naming dalawa ng mga sandaling yon. Pero pagkatapos ng ligaya ay siya namang pag-uusig ng aking konsensya. Pero hindi ko yon pinahalata kay Karina. Sa puntong yon ay bumangon si Karina sa kama at natuloy na siya sa pagligo. Habang ako ay agad na pumunta sa aking kwarto at doon ay pinagpatuloy ang pag-iisip. Sa katotohanang nagtaksil ako sa aking kakambal. Kaya pinangako ko noon sa aking sarili na hindi na yon mauulit pa at hindi na ako magpapadala sa tukso ng aking hipag. Kinabukasan ay hindi pa rin umuwi si Josea sa bahay habang ako naman ay hiyang-hiyang humarap kay Karina na noon ay wala na sa impluwensya ng alak. Tahimik lamang ako noon habang kumakain ng almusal na inihanda niya para sa akin. At deep inside ay pinapanalangin ko noon na sana'y huwag niyang ungkatin yung nangyari sa aming dalawa kagabi. Pasensya ka na pala kung nadatnan mo kong lasing kagabi. Tila nahihiya ang wika ni Karina sa akin. Naintindihan ko naman ang kalagayan mo. Siya nga pala, nag-message na ba sa'yo si Josea? Anong oras daw siya uuwi? Usisa ko naman. Nag-video call siya sa akin kaninang madaling araw. Naroon nga siya sa opisina niya. Doon na siya nag-overnight. May dala din siyang ekstrang damit at saka doon na siya sa opisina maliligo. Sagot niya. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na lang ang kakambal ko ha. Wika ko na lamang sa kanya. Buti na lang talaga't nandiyan ka sa tabi ko palagi, Josh. At least, hindi ako nalulungkot. Ang sabi ni Karina pagkatapos niyang ngumiti sa akin. Samantala ng araw ding yon ay narinig ko si Karina na nakikipagtalo sa asawa niya sa pamamagitan ng video call. Umabot na yon sa murahan. Ibig sabihin ay malaki ang kanilang problemang mag-asawa. Pero hindi muna ako nakialam dahil alam ko na wala ako sa lugar para gawin yon. Kaso papadudot noong palis na ako papasok sa trabaho ay nakita kong umiiyak si Karina. Ngunit nang makita niya ako ay dali-dali itong umakyat sa taas at nagkulong sa master's bedroom. Napabuntong hininga na lamang ako at nag-aalalang umalis ng bahay para maghanap buhay. Sa kabilang banda habang nasa trabaho ay hindi naman ako mapakali kakaisip kay Karina. Kaya maya't maya akong nagsisend ng message sa kanya sa messenger. Kinukumusta kung okay na siya. Sinusubukan ko ring tawagan siya sa pamamagitan ng video call pero hindi niya yon sinasagot. Kaya pagkatapos ng trabaho ay mabilis akong umuwi. Doon ay naabutan ko si Karina na naglalasing. As usual ay wala na naman si Josea. Gusto ko sanang aluin ang aking hipag pero nagpasya muna ako na umakyat sa taas para magpalit ng damit. Ang ginamit kong damit ay ang pambahay na madalas na isuot ni Josea. Mamayang kaunti nagpasya akong buwaba para samahan si Karina. Ngunit naabutan ko siyang natutulog sa may sofa. Binilang ko ang mga bote ng beer na walang laman. Nasa 11 na ito. Napailing ako at nakaramdam ng awa
para sa hipag ko. At habang tinatanggal ko ang mga bote sa mesa ay natuon ang atensyon ko sa cellphone ni Karina na nakabukas pa at hindi nakalock. Siguro ay nakatulog ito habang ginagamit ang kanyang cellphone. Nang usisain ko ay tumambad sa akin ang nakabukas na messenger kung saan ay nabasa ko ang mensahe ni Josea sa kanya. Hindi muna ito uuwi at makikitulog muna sa bahay ng kanyang boss. Sa puntong yun, Papa Dudut, ay nakaramdam na ako ng galit sa aking kakambal. Josea, salamat naman at umuwi ka na. Nagulat ako nang makita kong gising na si Karina. Pero bago pa ako makakibo ay hinila niya ang aking kamay at inilapit niya ang mukha ko sa mukha niya. Pagkatapos ay isang nagbabagang halik ang pinakawalan niya sa akin. Josea, paligayahin mo ulit ako. Patunayan mo sa akin na mahal mo talaga ako. Wika niya na halatang nasa impluwensya ng espiritu ng serbesa. Sandali Karina. Wika ko habang bahagyang umiwas ako noon sa kanyang nagbabagang mga labi. Bakit? Ayaw mo na ba sa mga halik ko? Tila may pagtatampo ang boses ni Karina ng mga sandaling yon. Pero Papa Dudut, bago pa ako makapagpaliwanag ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng shorts na suot ko at doon ay hinawakan niya ang aking private part. Hindi ko naman magawang tumanggi kasi nakakaramdam ako ng matinding pagdaloy ng dugo sa aking pagkalalaki. Mamayang kaunti umupo na si Karina sa sofa kung saan siya nakahiga. Tapos tapat na tapat ang mukha niya sa aking suot na short. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang hinubad yun at tumambad sa kanya ang isang sundalong tayong-tayo at sabik na lumaban sa battlefield. Pagkatapos noon ay napapikit na lamang ako at napaungol habang si Karina ay enjoy na enjoy sa aking katawan. Pumwesto naman ako sa pagitan ng hita niya at tinutok ang aking pagkalalaki sa kanya. Honey, ang sarap talaga, wika ng lasing na si Karina. Pagkatapos ay hinudyatan na niya ako na hubarin ko na ang aking damit para tuluyan ko na siyang mapaligaya. Agad ko namang sinunod at isang mainit at naglalagablab na romansa ang ibinigay ko sa aking hipag. Ang sarap, wika ko habang napapamura ako sa sarap. Mas lalo ko pang binilisan ang pagromansa kay Karina. Si Karina naman, ayon, walang ginawa kundi ang humiyaw ng humiyaw dahil sa sarap na kanyang nararamdaman. Ang sarap, honey. Ngayon ko lang naranasan ang ganito kasarap na romansa. Napapahiling na wika ni Karina habang tinatrabaho ko siya. Nakailang rounds pa kami ng gabing yon hanggang sa mapagod na kami at tumigil na. Nakayakap siya sa akin at nakaunan sa balikat ko habang natutulog. Dahan-dahan kong inihiga siya sa unan at tahimik na umalis. Ginhawang-ginhawang pakiramdam ko dahil 2 beses ko nang natitikman si Karina. Although paminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng guilt. Pero iniisip ko na lamang na hindi deserve ni Karina ang pagpapabayang ginagawa ni Josea sa kanya. At ibinibigay ko kay Karina ang dapat na ibinibigay sa kanya. Habang nakahiga naman ako sa kama ay biglang nagring ang phone ko. Agad ko naman yung sinagot nang makita ko na ang kakambal ko pala ito. Yo kambal, wika ng lalaki sa kabilang linya, si Josea. Kumusta na si Karina? Natutulog na ba siya? Tanong niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Bakit, saan ka ba ngayon? May bala ka pa bang umuwi ng bahay? Kumpronta ko kay Josea. Huwag mo sasabihin kay Karina pero nandito ko ngayon sa Cebu. Pag-amin niya sa akin. Ano naman ang ginagawa mo dyan? Wika ko sa kanya. Josh, nandito ko ngayon sa bahay ng pinsan natin si Greg. Sagot ni Josea sa akin. Nandito ako kasi gusto ko munang mapag-isa. May lungkot sa tinig ng aking kakambal. Umamin ka nga sa akin. Mahal mo pa ba si Karina? Diretsang tanong ko sa kanya. Mahal ko pa rin ang asawa ko pero kailangan ko lang muna ng space. Sagot ni Josea sa akin. Basta Josh, huwag mo sabihin kay Karina na nasa Cebu ako. Ang alam niya kasi nandito lang ako sa Taguig at nagwo-work. Dagdag pa niya sa akin. Kailan ka ba makakauwi? Siguro sa Sabado pa. Sagot ng kakambal ko. Napatingin naman ako sa kalendaryo, Miyerkules pa lamang ng araw na yon. O sige kambal, mag-iingat kayo ni Karina dyan ha. Oo kambal, ikaw din. Sige, ibababa ko na to. Yun ang huling pangungusap na sinabi ko bago namatay ang tawag.
Papadudot, ewan ko, pero deep inside ay nasiyahan naman ako sa katotohanang may 2 araw pa ako na masusolo si Karina. Kaya dali-dali akong pumunta sa kanilang kwarto. Tulog pa rin si Karina ng mga sandaling yon at napatingin naman ako sa orasan. 6:00 na pala ng hapon. Umiga ako sa tabi ni Karina at niyakap siya. Damang-dama ko ang mga malulusog niyang dibdib sa braso ko. Hinimas ko ang katawan niya habang nakahiga kami hanggang sa magising siya at napatingin sa akin. Ngumiti naman siya at yumakap sa akin. Pagkatapos ay pareho kaming natulog sa iisang kama. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang gisingin ni Karina. Aniya ay malilate na ako sa trabaho. Tumingin naman ako sa orasan, Papadudot, hanggang sa napagtanto kong mag-aalas 7 na ng umaga. Kaya dali-dali akong bumangon at naligo habang si Karina naman ay nag-prepare na ng aming almusal. Hindi nagtagal ay nakapagbihis na rin ako ng aking uniforme sa trabaho kaya kumain na lamang ako ng almusal kasabay ang aking hipag. Karina, tawag ko sa kanya. Pero hindi siya nagsalita. Napangisi na lamang ako at iginapang ang kamay ko patungo sa hita niya. Huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng kambal ko na may nangyari sa ating dalawa. Nanatili pa rin siyang tahimik. Nasarapan ka rin naman, di ba, Karina? Pareho tayo. Huwag mong ipagkakaila yun. Dagdag ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay nakita kong nagbuntong hininga si Karina. Pero asawa ko ang kambal mo. Mali yung ginawa natin. Tila nakokonsensya niyang sabi sa akin. Masarap ang bawal, Karina. Tandaan mo yan. At siya nga pala, sa Sabado pa makakauwi ang kakambal ko. Pag-amin ko sa kanya. Oo, alam ko. Tipid niyang sagot sa akin. Nanatiling tahimik ang kwarto. Bakit ang tahimik mo naman ngayon, Karina? Parang kagabi lang ang ingay mo. May halong biro na wika ko sa kanya. Tumahimik ka nga, Josh, saway niya sa akin. Napatawa naman ako. Nasarapan ka, kitang-kita ko at dinig ko ang ungol mo. Tiyak na hahanap-hanapin mo ang pakikipagsiping ko sa'yo. Panunubo ko. Josh, ano ba? Ang wika ni Karina na para bang nakukonsensya na sa ginawa namin kagabi. Siguro nga ay nagsiping tayo, pero wag kang umasa sa akin na sa'yo ko ibabaling ang pagmamahal ko. Mahal ko pa rin si Josea. Seryosong wika pa niya sa akin. Dumating ang araw ng Sabado, 9:00 na ng umaga, nang biglang dumating si Josea. Tahimik lang ako noon habang si Karina ay sobrang excited sa pag-uwi ng kanyang asawa. Pagkatapos noon ay agad silang nagpunta sa kwarto. Habang ako naman ay naiwang nag-iisa sa sulok habang pinapantasya na ako ang kasiping ni Karina at hindi ang kakambal ko. 3 araw ang lumipas at wala na ulit nangyari sa amin ni Karina dahil naging sweet ulit sila ni Josea. Samantala ay tinanong ako ni Josea kung gusto ko bang magtrabaho sa pinagtatrabahuhan niya. Pumayag naman agad ako nang marinig kong malaki ang sahod. Yun nga lang, Papadudot, ay sa Cebu ako maa-assign. Mapapalayo kay Karina. Pero sa huli pumayag na rin ako at yun nga nagpa siya akong dito na lamang manirahan. Mabuti na rin siguro na lumayo ako kay Karina kasi kung magtatagal pa ako sa poder nila ay baka makagawa pa ako ng kasalanan na maaaring ikasira ng relasyon nila. Ayaw ko namang masaktan si Josea at ayaw ko ring masaktan si Karina. Kaya nagsakripisyo na ako, Papadudot. Tinanggal ko na sa isipan ko noon ang pagpapantasya sa alindog ng hipag ko. Sa ngayon, Papadudod, ay single pa rin po ako. Pero paminsan-minsan ay umahanap ako ng kadate gamit ang mga dating apps. Kaso hindi pa ako seryoso pagdating dyan dahil ang focus ko ay nasa trabaho at career ko. Masaya naman ako sa buhay kahit na wala na akong love life. Samantala masaya pa rin sina Josea at Karina bilang mag-asawa, bagamat hindi alam ni Josea ang nakaraan namin ng asawa niya. Pero buti na rin na wag na niyang malaman yon. Nagkamali man si Karina pero hindi na niya yon inulit pa. Kita ko naman na naging tapat naman siyang may bahay sa aking kakambal. Kaya ang dalangin ko sa kanila sana'y magpatuloy pa ang kanilang pag-iibigan. Papadudot, heto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyong programa. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Umaasa ako na isang araw ang kwento ko naman ng inyong babasahin. Maraming salamat in advance. Ako si Merlene, isang kasambahay at kasalukuyang nakatira ngayon sa Olongapo. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka, habang ang mga kapatid ko naman ay working students.
Kaistorya, hindi kwentong pag-ibig ang ibabahagi ko sa iyong programa. Pero, ito ay isang kwento ng pagkikibaka ng isang kasambahay para sa kanyang karapatan. Laban sa mga among mapangmaltrato at walang puso. Kaistorya, mayroon po akong naging amo noon. Itago mo na lang siya sa pangalang Justino. Nagtatrabaho kami ng nakatatanda kong kapatid kay Justino. Kasambahay ako habang siya naman ay namamasukan bilang yaya. Estrikto, masungit, namamahiya. Walang awa ang amo kong si Justino sa amin ang kapatid ko. Pero dahil sa kailangan namin noon ng trabaho, ay tiniis na lamang namin ang pagmamalupit sa amin ni Justino. Merlin, halika nga rito. Sigaw noon sa akin ang aking amo. Agad ko namang nilapitan ang matandang amo ko. Sir Justino, bakit po? Tanong ko sa kanya. Tinatanong pa ba yan? Tingnan mo itong kanal. Di ba ang sabi ko sa'yo? Linisin mo ito. Galit niyang sagot sa akin. Nilinis ko na po yan kanina. Katwiran ko. Nilinis? Bakit ang dumi-dumi? Pwede ba, Merlin? Huwag mo nga akong lukohin, ha? Sige, linisin mo yan. Wika niya pagkatapos ay tinulak pa niya ako papunta sa kanal. Buti na lang at hindi ako nadapa. Dali, ang kupad mo. Sabi pa niya sa akin. Samantala, habang abala ako sa paglilinis ng kanal ay dumating ang kumpare ng amo ko na si Mang Cesar. At narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. O mukhang masama na naman ang mood mo ngayon ah. Sabi pa nito kay Justino. Paanong hindi sasama ang mood ko? Tingnan mo yung kanal. Ang dami mga tuyong dahon. Pinalinis ko yan kanina. Pero tingnan mo ngayon lang ginagawa. Ang kukupad talaga ng mga babaeng yan? Sagot ng amo ko patungkol sa amin ni Ate Nida. Namang problema ka ba sa mga katulong mo? Kung makukupad pala, palitan mo na. Suhestyon ng kaibigan ng amo ko. Nakaramdam naman ako ng kaba. Kasi baka sundin iyon ni Justino at mawalan kami ng trabaho ng ate ko. Kawawa naman ang pamilyang umaasa sa aming dalawa. Nako, gusto ko nang palitan ng mga yan kasi ang kukupad. Kaso matatagalan pa ako bago makahanap ng kapalit ng mga yan. Sagot naman ng amo ko. Nako, kailangan turuan mo ng disiplina mga yan. Binabayaran sila kaya kailangan malinis ang trabaho nila. Panunulsul pa ni Mang Cesar kay Justino. Kaya nga sobrang istrikto ko sa kanila. Kasi malaki rin ang binabayad ko sa mga yan. Bukod doon, pinapalamon ko pa mga yan kapag naririto sa pamamahay ko. Pagmamalaki pa ng amo ko sa kaibigan niya. Aba, asenso naman pala mga katulong mo. Naku, dapat lang sulit-sulitin mong pag-uuto sa kanila. Sarkastikong sabi ni Mang Cesar habang painsultong nakatingin sa akin. Samantala, muling bumaling sa akin ang amo ko at galit niya akong sinigawan. Ano ba, Merlin? Hindi ganyan ang paglilinis ng kanal. Kahit kailan talaga, ang tanga-tanga mo. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inagawang hawak kong walis tingting. Ganito ang paglilinis niyan. Ayan. Ano, naiintindihan mo na? Wika niya habang dinedemo ang paglilinis ng kanal sa paraang gusto niya. Opo, sir, pasensya na po. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi naman umalis si Justino pagkatapos akong pagsabihan at sa halip ay tiningnan pa niya ang aking ginagawa. At dahil sa kaba, ay hindi ko nagawa ng maayos ang ipinag-uutos niya sa akin. Ano ba, Merlin? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ganyan ang paglilinis ng kanal. Ang tanga-tanga mo talaga. Ganito ang paglilinis niyan. Sigaw pa niya sa akin sabay batok.
Dapat lang sa mga tanga katulad mo binabatukan. Bakit ba kasi pinanganak kang tanga? Pang-insultong sabi pa niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa paglilinis ng kanal. Ngunit hindi ko sinasadya. Sa pagwawalis ko ng mga dahon ay natalsikan ko ng putik ang amo ko. Sir, tama na po. Nakikiusap po ako. Tama na po. Sabi ko sa kanya habang nakakainom na ako ng tubig kanal dahil sa pagngudngud niya sa akin. Nuknukan ka ng katangahan. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Sabi pa niya sa akin. Buti na lang at sa pagkakataong iyon ay umawat na si Mang Cesar at pinigilan na niya ang amo ko. Parang Justino, tama na. Basang-basa na yung katulong mo. Matututo rin yan sa paglilinis ng kanal. Wika pa niya. Habang ako, nananatiling umiiyak lamang dahil sa aking sinapit na pagmamaltrato sa akin ng aking amo. Ano, hindi ka ba titigil sa kakaiyak ha, Merlin? O gusto mong ako pang magpatahan sa'yo? Ano? Pagbabanta pa niya sa akin. Opo, tatahan na po ako. Pinigil ko noon ang umiyak. Pero hindi ko maitatago na sugatan noon ang kalooban ko dahil sa nangyari. Sa totoo lang, ibang-iba kayo ni Nida. Si Nida kahit na ganun yon, madaling matuto. Di tulad mo na mahina ang IQ. Pang-iinsulto pa niya ulit sa akin. Nakakaasar ka talagang babae ka. Umagang-umaga sinisira mong mood ko. Sabi pa niya. Kaistorya, naging ganoon palagi ang trato sa akin ni Justino. Masungit, palamura. At madalas, ipinapahiya ako sa maraming tao. Hindi patas ang pagtrato na ibinibigay ni Justino sa aming magkapatid. Mas maganda ang trato ng amo ko sa kapatid ko kaysa sa akin. Hindi naman sa naiinggit ako pero dapat patas ang pagtrato sa amin kasi pareho kaming kasambahay. Pero kahit kailan ay hindi naging magaan ang loob sa akin ng amo ko. Sa totoo lamang po, nasasaktan ako ng todo sa mga pangmamalupit sa akin ni Justino at madalas akong maiyak sa tuwing naaalala ko iyon. Samantala, isang araw, isang pangmamaltrato na naman ang naranasan ko sa aking amo. Ate Nida, parang gusto ko nang mag-resign bilang kasambahay. Wika ko sa aking kapatid habang naglilinis kami ng kusina. Huminga naman ng malalim si Ate Nida bago nagsalita. Naiintindihan kita, Mer. Kahit ako parang gusto ko na rin mag-resign sa trabaho. Pero dito lang tayo kumukuha ng pera para may maipanggastos ang pamilya natin. Pero ate, nakakasama na. Para kasi tayong hayop kung itrato ng amo natin. Palagi tayong pinapahiya sa maraming tao. Palaging dinedelay ang sweldo natin, tapos palagi tayong ginugutom. Ate, hindi ito ang pangarap kong trabaho. Sabi ko sa kanya. Kaunting tiis na lang, Mer. Kapag nakaipon naman tayo ng pera, aalis din tayo rito. Huwag ka mag-alala at may awa rin sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pampalubag loob na wika sa akin ng kapatid ko. Mamayang kaunti, ay narinig namin si Justino na tinatawag kami mula sa sala. Merlin, Nida, may tawag kayo, bilisan nyo. Utos nito sa amin. Mabilis naman kaming pumunta sa sala at doon inabot ng amo namin ang telepono kay Ate Nida. Hello, Nay? Kamusta na kayo? Napatawag kayo, tanong ni Ate Nida sa kanilang linya. Bagamat mahina ay naririnig ko pa rin ang boses ni Mama sa kabilang linya. Mabuti naman ako. Kayo, kumusta na kayo mga anak? Heto po, medyo mabuti naman po kami, sagot ng kapatid ko. Hindi ba kayo nahihirapan sa pagtatrabaho nyo dyan? Lalo ka na, Nida, kasambahay ka na. Tapos tutor ka pa ng mga anak ng amo mo. Wika pa nito. Si Mer, ayos lang ba siya? Ayos naman po si Mer, Nay. Pagsisinungaling ni Ate Nida. Ang totoo
ay nag-usap na kami ng kapatid ko na wag nang sabihin ang totoo sa aming pamilya para hindi sila mag-alala pa sa amin. Nga pala mga anak, napatawag ako sa inyo kasi kailangan ko ng pera kasi ang tatay nyo na-aksidente sa bike. Bagamat ayos ang kalagayan niya, may mga bali siya sa katawan na kailangan gamutin. Narinig kong kwento ni Mama sa aking kapatid. Ganon po ba, Nay? Buti naman po at ayos ang kalagayan ni tatay, sabi naman ng kapatid ko. Ano, Nida, may pera ba kayo dyan? Kung pwede sana, umutang muna kayo sa amo nyo para sa tatay nyo. Pakiusap ni Mama. Sige po, Nay. Uutang po kami kay Sir Justino. Wika naman ni Ate Nida. At saka, kung maaari, umuwi naman kayo dito sa Quezon. Hiling kasi ng tatay ninyo na makasama kayo habang nagpapagaling siya. Kausapin niyo naman ang amo niyo na payagan kayong pumunta dito sa atin. Pakiusap pa ni Mama. Sige po, Nay. Papakiusapan ko po si Sir Justino na payagan kaming pumunta dyan. Pangako naman ni Ate Nida sa aming ina. Pagkatapos noon, ay ibinaba na ng kapatid ko ang telepono. Ano bang tinatayo-tayo niyo dyan? Balik sa trabaho. Narinig namin ang boses ni Justino na nooy nasa kusina, umiinom ng tubig. Sir Justino, may sasabihin po kami sa inyo. Nabalitaan po kasi namin na naaksidente po ang tatay namin sa Quezon, panimula ng aking kapatid. Tila walang pakialam naman ang amo namin. And so? Bali po, magpapaalam po muna sana kami ni Marlene na lumuwas papuntang probinsya para dalawin ang tatay namin. Pagpapatuloy ni Ate Nida. Ang tanong, saan kayo kukuha ng perang pamasahe? Panunubok nito. Yun nga po sanang ipapakiusap sana namin sa inyo. Kung sana pwede pong makuha ang sweldo namin noong nakaraang buwan, hindi pa po ninyo na ibibigay sa amin eh. Mahinahong wika ni Ate Nida. Wala pa akong pera ngayon. Sa akin si pa ako magkakapera. Wala akong maiaabot sa inyo. Matapang na sagot ng aming amo. Pero sir, ngunit naputol ang sasabihin ni Ate Nida nang i-interrupt siya ni Justino. Walang pero-pero. Sinabi kong walang pera. Walang pera. Alam nga namang mag-magic ako ng pera para lang sa inyo. Ano kayo, sinuswerte? Ay nako, kung wala kayong pamasahe papuntang Quezon, pues huwag kayong umalis. Sabi pa niya sa amin. Kailangan kami ng magulang namin. Muling naputol ang sasabihin ni Ate Nida dahil sa aming amo. Teka, buhay pa naman ang tatay niyo, di ba? Bakit kailangan niyo pang umalis? At saka kahit na may pera pa kayong pamasahe, hindi ko pa rin kayo papayagang umalis. Kasi walang mag-aasikaso ng bahay. Basta yun ang desisyon ko. Walang aalis ng bahay, period. Galit na wika ni Justino sa amin, sabay alis. Kaistorya, sobrang sama ng loob ko noon sa amo namin. Kasi hindi niya kami pinayagan noon na mag-leave kahit na may emergency na nangyari sa tatay ko. Alam kong kailangan kami ng mga magulang namin. Pero gusto man naming puntahan ang mga magulang sa probinsya para kamustahin at dalawin. Di kami makakaalis kasi wala kaming pera papunta sa Quezon. Pero kaistorya, sobrang sama ng loob ko noon sa amo ko. Kasi hindi niya kami pinayagang mag-leave kahit na may emergency na nangyari sa tatay ko. Alam kong kailangan kami ng mga magulang namin. Pero gustuhin man naming pumunta at bisitahin ang mga magulang sa probinsya. Wala kaming pera papunta ng Quezon. Masyadong walang puso ang amo ko. Hindi man lang niya naisip na baka magtampo sa amin ang kapatid ko.
ang mga magulang namin. Bukod doon, hindi buwanan kung matanggap ko ang sweldo ko. Kung ibigay man niya ay kulang naman. Pagkatapos, kapag kailangan ko ng pera ay pahirapan akong makakuha sa kanya. Samantala, nagpatuloy ang pagmamalupit sa amin ni Justino. Tulad na lamang ng isang gabi. Ano ba, Nida Merlin? Bakit ang tagal niyong buksan ng gate? Ha? Kahit kailan talaga ang kukupad niyo? Sigaw sa amin ni Justino nang dumating ito nang lagpas 2 o'clock ng madaling araw. Nakatulog kaming magkapatid sa kakahintay sa kanya, kaya hindi namin siya noon napagbuksan agad-agad pagdating niya. Pasensya na po sir, nakatulog lang po kami. Natatakot kong paliwanag sa kanya. Nakatulog? Yan ang hirap sa inyo. Oras ng trabaho natutulog kayo. Sir naman, 2:00 na po ng madaling araw. Hirit ko. Nag-init naman lalo ang ulo ng amo ko dahil sa aking sinabi. Sasagot ka pa? Sino bang amo? Di ba ako? Ikaw, Merlin. Namumuro ka na talaga sa akin. Isa pang beses na sumagot ka ng wala sa lugar. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo. Galit na wika niya sa akin. Sorry po, Sir Justino. Sabi na lang ni Ate Nida habang napapapikit. Puro na lang kayo sorry, pero hindi naman kayo nagtatanda. Sa totoo lang, punong-puno na ako sa inyo magkapatid. Ewan ko ba kung anong utak meron kayong dalawa? Ilang beses ko nang pinaliwanag sa inyo mga obligasyon nyo rito sa bahay, pero ano? Nako, pinag-iinit nyo talagang ulo ko. Sigaw pa ng matandang amo sa amin. Sir, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Muli kong paghingi ng paumanhin. Sa sobrang takot namin, hindi na namin alam kung nakailang beses na kaming nagsalita ng sorry at pasensya. Ilang beses nyo nang sinasabi sa akin yan, pero ano? Patuloy kayo nagkakamali sa mga tungkulin ninyo dito sa bahay. Kailangan nyo talagang magtanda. Diyan kayo matulog sa labas. Nagulat naman kami ni Ate Nida sa naging desisyon ni Justino at sinubukan naming tumutol. Sir naman, hindi naman yata makatarungan yan. Hindi ko na noon nakontrol ang aking emosyon at napagtaasan ko na siya ng boses. Sasagot ka pa? Teka, sino ka ba sa tingin mo, Merlin? Alam mo ang pinag-iinit ang ulo ko eh. Pwes, tikman niyo ang galit ko. Diyan talaga kayo ngayon matutulog sa labas. Galit na sabi niya sa amin. Pagkatapos ay patabog niyang isinara ang pinto. Sir naman, papasukin niyo naman po kami. Pangako po, hindi na kami uulit pa ni ate. Sir Justino, nakikiusap na po kami sa inyo, sir. Pagmamakaawa ko sa aming amo. Huwag ka maingay dyan. Kung hindi ka titigil dyan, hindi kita pakakainin bukas. Narinig kong sabi pa ni Justino mula sa loob ng bahay. Mer, tama na. Baka lumala pang sitwasyon. Awat sa akin ang aking kapatid. Napaiyak na ako noon dahil sa sobrang galit. Ate, sumusobra ng amo natin. Palagi na lang niya tayong inaapi. Kailan pa ba tayo kikilos? Sa totoo lang, gusto ko na mag-resign. Ayoko na. Sawa na ako sa sitwasyon natin. Naiintindihan kita, Mer. Pero hayaan mo na. Ipasa Diyos mo na lang ang amo natin. Pag-aalo ni Ate Nida sa akin, may katapusan din ito. May awa sa atin ng Diyos. Sabi pa niya sa akin. Kaistorya, para kaming nakakulong ng kapatid ko sa bahay na iyon. Hindi kami pinapaalis ng amo namin kasi ang katwiran nila ay mahihirapan daw silang kumuha ng bagong kasambahay at maaantala ang mga gawain sa loob ng bahay. Pero kaistorya, parang hayop kung itrato kami ni Justino at ng pamilya niya. Sinasamantala nila ang pagiging kasambahay namin ng kapatid ko. At araw-araw
ay pagod na pagod kami. Minsan parang gusto ko nang umalis sa bahay na iyon. Pero dahil sa takot kong mawala ng trabaho ay tiniis namin ng kapatid ko ang lahat ng pangmamalupit sa amin ni Justino. Nagpatuloy ang hindi makataong pagtrato ni Justino sa amin ng kapatid ko. Nariyan ang madalas na pagmumura at panglalait sa amin ng kapatid ko. Lalo na mismo sa akin na parang pinag-iinitan ako palagi. Hindi rin kami pinapakain at kung minsan pa ay pinagwawalis kami ng bakuran kahit na umuulan. Tapos masyado rin silang palautos. May pagkakataon pa, nagigisingin nila ako para lamang abutan sila ng tubig sa kwarto nila. At kung magreklamo man ako, ay panay na butaktak ang aabutin ko sa kanila. Hopeless na po kami kaistorya ng kapatid ko sa kamay ng aming amo. Samantala isang araw nagulat na lamang ako nang tumambad sa akin noon ang mga patay na alagang aso ng amo ko. Bakit namatay ang mga alaga ko? Anong ginawa mo? Paninisi sa akin ni Justino. Sir, hindi ko po alam. Pero naputol yon nung pinguti niya ako sa tainga ko. Aray ko po sir, wag po. Wika ko habang namimilipit sa sakit. Dapat lang sa iyong pingutin. Ikaw ha? Anong ginawa mo sa mga alagang aso ko ha? 12 to dati, ngayon 6 na lang. Bakit namamatay yung iba? Siguro pinababayaan mong magutom ang mga ito, kaya namamatay. Ikaw, pinatay mo mga alaga ko. Galit niyang wika. Pagkatapos ay pinagsasampal pa niya ako. Sir, sorry na po. Parang awa niyo na po. Tama na. Pagmamakaawa ko pero nagbibingi-bingihan ang amo ko. Sir, patawad na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pero kinaladkad ako ng amo ko, papunta sa malaking kulungan ng aso at doon ay sapilitan niya akong pinapasok sa loob. Sir, ilabas niyo po ako rito, sir. Pagmamakaawa ko. Samantala, patakbo namang pumunta si Ate Nida para saklolohan ako. Sir Justino, bakit nasa loob ng kulungan ng aso ang kapatid ko? Hetong kapatid mo, pinatay ang mga alaga kong aso. Pinabayaan niya ang mga alaga ko kaya namatay yung iba. Tuturuan ko lang ng leksyon ng Merlin na ito kaya ko siya ikinulong sa kulungan ng mga aso. Sagot ng aking amo. Sir, please, maawa na kayo sa kapatid ko. Ako na pong humihingi ng sorry sa kapabayaan na ginawa ni Merlin. Pakawalan niyo na po ang kapatid ko. Pagmamakaawa pa ni Ate Nida. Sige, madali akong kausap. Ayan ang kapatid mo. Lumabas ka na dyan, Merlin. Sabi pa niya sa akin. Pagkatapos ay binuksan niya ulit ang kulungan at umiiyak akong lumabas mula roon. Ate. Sobra akong napahagulhol at napayakap ng mahigpit sa aking kapatid. Pero Nida, parurusahan ko pa rin ang babaeng yan. Hindi siya kakain ngayong araw na to. Hayaan mo siyang magutom para naman magtanda ang tangang babaeng yan. Sabi pa ng walang awang matanda bago muling pumasok sa loob ng bahay. Mer, tama na. Huwag ka na umiyak. Pag-aalo sa akin ng aking kapatid. Ate, ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi sa atin. Hindi ko na matitiis ang manirahan pa dito. Para tayong hayop kung ituring ng mga amo natin. Ate Nida, umalis na tayo rito. Takot na takot kong sabi sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mer. Aalis din tayo rito. Pagsang-ayon naman ni Ate Nida sa akin. Kaistorya, doon ko napagtanto na wala nang pag-asang magbago ang amo ko. Noong mga panahong iyon, ay nagplano na kami ng kapatid ko na umalis ng bahay na iyon. At naghahanap lang kami noon ng tiyempo. Samantala, magpapasko noon. Hindi namin inaasahang mao-ospital ang amo naming si Justino. 3 weeks nakakonfine sa ospital si Justino. Sa kabilang banda, doon na kami nakahanap ng pagkakataon para pumunta ng Quezon.
Pero hindi iyon natuloy sapagkat na-stroke noon ang amo namin at na-ospital. Sir, kumusta na po kayo? Kinakabahan kong tanong sa aking amo. Huwag mo na akong tanungin, Merlin. Nakikita mo naman siguro ang kalagayan ko, di ba? Kung sa bagay, sigurado akong tuwang-tuwa kayo sa kalagayan ko kasi nakaganti na rin kayo sa akin. Seryosong sabi sa akin ni Justino. Sir, hindi kami nag-iisip sa inyo ng ganyan, sabi ko sa kanya. Talaga? Matapos ko kayong pahirapan? Hindi kayo matutuwa sa kalagayan ko ngayon? Sarkastiko niyang sabi sa akin. Sir, may sasabihin po sana kami sa inyo, panimula ko. Ano naman yun? Nanunuring tanong niya sa akin. Malapit na po kasing magpasko. Gusto po sana namin ni Ate Nida na umuwi ng Quezon para doon mag-celebrate ng Pasko. Magpapaalam po sana kami sa inyo. Wika ko. Teka, iiwanan niyo ako? Sinong gagawa ng gawaing bahay? Sino magluluto ng pagkain? Hindi. Hindi ako papayag na aalis kayong dalawa. Walang aalis sa inyo. Matapang na desisyon niya. Agad naman akong nangatwiran. Pero sir, kailangan naming umuwi ng Quezon kasi minsan lang namin makasama ang mga magulang namin. Ipagkakait niyo pa sa amin ang karapatan namin yon? Sir, maaaring pumayag kami noong una na maging sunod-sunuran sa inyo pero this time, hindi na kami papayag ni ate. Uuwi po kami ng probinsya sa ayaw niyo at sa gusto. Ayos lang po sa amin kung tatanggalin niyo kami sa trabaho. Wala kaming pakialam. Pasensya na po, sir. Pero uunahin po muna namin ang aming pamilya kaysa sa trabaho. Sige, madali akong kausap. Sige, papayag ako. Pero sa'yo lang, Merlin. Maiiwan dito ang ate mo. Nagulat naman si Ate Nida sa naging desisyon ng amo ko. Sir naman. Pagtutol niya. Kailangan ka namin dito, Nida. Seryosong sabi ni Justino. Pero sir, naputol na ang sasabihin ni Ate Nida nang biglang tapusin yon ng amo namin. Walang pero-pero, basta may iwan ka dito sa amin. Ngayon, kung magmamatigas kayo, tatanggalin ko kayo sa trabaho nyo at mapipilitan akong singilin kayo sa mga utang ninyo sa akin. Pagbabanta niya sa amin. Sir, sana magkaroon naman kayo ng konsiderasyon sa amin. Magpapasko kasi, kaya humihingi kami ng ilang araw na bakasyon. Naiiyak kong sabi kay Justino. Basta sinabi kong maiiwan dito ang ate mo, yun ang masusunod. Giit niya. Huminga naman ng malalim ang kapatid ko bago siya bumaling sa akin. Sige Mer, magpapaiwan muna ako. Ikamusta mo na lamang ako sa mga magulang natin. Sabihin mo, hindi ako pinayagan ng amo natin na mag-leave. Ikaw na lang ang umuwi ng Quezon. Sisikapin ko pa rin makahabol kung madali kong matatapos ang mga gawain sa bahay dito. Sabi niya. Sige ate, kung yan ang desisyon mo. Sabi ko na lang sa kanya dahil wala na rin kaming magagawa noong mga sandaling yon. Kaistorya, sa totoo lang, sobra kaming nanghihinayang noon ng kapatid ko. Hindi kasi siya makasama sa akin kasi hindi pa siya tapos sa kontrata niya sa amo namin. Sumama ang loob ng kapatid ko kasi ginawa naman niya ang lahat para lang makauwi ng Quezon. Pero hindi pala siya papayagan ng amo namin sa bandang huli. Samantala, pagdating ko ng Quezon ay agad kong sinabi sa mga magulang ko ang problema namin ng kapatid ko sa aming amo. Doon ay nakumbinsi nila ako na huwag nang bumalik. Samantala, nang matapos na ang kontrata ng kapatid ko, ay nagdesisyon na kaming tuluyan ng iwanan ang amo naming malupit. Sir Justino, gusto po namin ni Ate Nida na magpaalam sa inyo ng maayos. Wika ko sa aming amo. So, aalis pala kayo? Seryoso nitong sabi.
Pero bago ako umalis, sir, gusto ko lang sabihin sa inyo na napatawad ko na kayo sa mga pagkakasalang ginawa niyo sa akin. Kahit na ilang beses niyo akong pinagmalupitan, kinalimutan ko na po yon. Kung may nagawa man akong kasalanan sa inyo, humihingi po ako ng tawad. Mapagpakumbaba kong wika sa kanya. Sarkastikong tumawa si Justino. Huwag kang magpakasanta. Alam kong muhing-muhi ka sa akin. Sir, kahit na naging miserable ang buhay ko sa kamay ninyo, dahil sa inyo, kaya marami akong natutunan sa buhay. Natututo ako sa mga pagkakamali ko. Natuto rin akong maging matatag at ipaglaban ang karapatan ko. Kahit nakasambahay lang ako. Mahinahon kong wika sa kanya. Talaga? Marami ka palang natutunan sa akin. Natatawa niyang sabi. Sir, alam ko rin na sa likod ng pagiging istrikto nyo ay may kabutihan din. May kabutihan po kayong tinatago dyan sa puso nyo. Sana lang huwag kayong mahiyang ilabas yon. Sabi ko sa kanya. Sige po sir, aalis na po ako. Sandali lang Merlin. Tanggapin mo ito. Wika ni Justino sabay abot ng isang sobre. Pagbukas ko, naglalaman iyon ng malaking halaga. Para sa iyo talaga yan. Bayad ko sa mga serbisyo nyo sa pamilya ko. Naku sir, salamat po. Masayang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa aking amo. Good luck sa susunod mong magiging amo. Sana huwag maging kasing lupit ko. Pahabol pa nito sa akin. Pagkalabas ng bahay ay natanaw ko agad si Ate Nida at masaya ko siyang pinuntahan. Nagpaalam na ako kay Sir Justino. Binigyan pa niya nga ako ng pera, kabayaran daw sa pagmamalupit niya sa atin. Pero hindi matutumbasan ng halaga yung mga paghihirap natin sa kamay niya. Sabi ko sa aking kapatid, ipagpasa Diyos na lang natin siya. Nga pala, tutuloy ka ba sa Olongapo ngayon? Tanong niya sa akin. Oo naman, may naghihintay na trabaho sa akin dun eh. Nasasabi kong wika sa kanya. Siya nga pala, dahil sa nakahanap na ako ng magandang trabaho, baka makapag-aral ka na sa susunod na taon. Tutulungan kitang makapagtapos ng pag-aaral. Sabi naman ni Ate Nida sa akin. Talaga ate? Natutuwa kong wika sa kanya. Oo naman, magkapatid tayo eh. Paniniguro niya. Salamat, ate. Naku, excited na ulit ako makapag-aral. Noong araw na yon ay punong-puno ako ng pag-asa na isang araw makakapagtapos din ako ng pag-aaral at magkakaroon ng mas magandang trabaho. Tara na Mer, aya na sa akin ng aking kapatid. Malayo pang lalakbayin natin, sabi pa niya sa akin. Kaistorya, doon ay tuluyan na kaming nabunutan ng tinik ng kapatid ko. Sa ngayon ay naririto kami sa Olongapo, pansamantalang nakatira at dito na rin kami nagtatrabaho. Sa totoo lamang po, habang sinusulat ko ito, ay hindi ko mapigilang maiyak. Kasi akala ko wala nang katapusan ng paghihirap naming iyon sa kamay ng aming amo. Nagpapasalamat naman kami sa Diyos na na-survive namin ang lahat ng mga pagsubok na iyon. Samantala, hindi na ako galit sa amo ko sapagkat marami din akong natutunan sa kanya. Isa na roon ang ipaglaban ng iyong karapatan. Sa pamamagitan ng amo ko, nalaman ko ang mga pagkakamali ko. At naituwid ko po iyon. Muli ka istorya. Salamat po in advance sa pagbabasa mo ng sulat ko. Hindi ako umaasang mapipili mo itong i-upload pero at least naibahagi ko ang isang kwentong alam kong kapupulutan ng aral. Lalo na ng mga kapwa ko kasambahay.
Kung papala rin sana ay makapunta sana ako dyan sa inyo para ma-meet po kita ng personal. Maraming salamat po. God bless and more power sa inyo kaistorya. Lubos na nagpapasalamat. Merlin. Ang pagiging kasambahay ay isang mahirap ngunit marangal na trabaho. Tao din silang tulad natin at napapagod din ang katawan. At lahat ng kasambahay ay deserve ng magandang pagtrato at respeto mula sa kanilang mga amo. Pahalagahan natin sila dahil sila ang nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa ating mga tahanan. At sa mga kasambahay ngayon na nakikinig, huwag niyong ikahiya ang inyong trabaho. Bagkus, taas noo kayong humarap sa tao dahil ang trabaho ninyo ay hindi biro. Nangangailangan iyon ng tibay ng katawan, kasipagan, kaisipan at dedikasyon. Kaya sa lahat ng mga kasambahay natin na nakikinig, maraming salamat sa inyong hindi matatawarang serbisyo.